Mm-mm. Kaya ba ng kanyan, ng presidente, ng gobernador? O kaya ba ng puwersa? Yung takot yung mga scientists o yung hindi maabot yung pananaw nila ay yung meron talaga na may kagagawan nito. At tayo naman nanampalataya nga ay sinasabi natin na yun yung Diyos. Yung pag-recognize mo na mayroong gumawa talaga mga ito. At siguro po yung tugon natin din dito, hindi lang yung mamangha tayo, kundi yung tugon na makilala natin yung kapangyarihan ng Diyos na ito at mapasalamatan natin siya. At hindi lang yung Father, dapat yung sense of stewardship about doon sa mga nilikha. Ayun, yung Yung stewardship. pangangalaga na ipinagkatiwala sa tao. Di ba po? At yung napakahalaga kung paano natin magiging kondin tayo taga-pangalaga o pwede rin naman tayo na sa maliit na pamamaraan ay kamang lilikha. Kaya ngayon Maris, ngayong tag-ulan, magtanim ka ng maraming puno. Wala na pong pagtataniman sa amin. Nauna na po yung nanay ko. Magtanim na ba? Opo. So yun, ako kapag taniman mission ko magtanim ng ng every tag-ulan, mga 13 puno. Naka-12 na ako. So konti na lang yung mission. At bakit po namin ipinapakilala po ito? Kasi napakahalaga nga po na makilala natin at magkaroon po tayo ng pananalig at palagyan sana makipag-ugnayan tayo sa God the Father. So ito yung ulitin ko po, pinag-usapan natin yung Trinity at ulitin po na hindi po tayo meron na tatlong Diyos. Kung sa isang Diyos nga, nagugulo na tayo, pinipilit pa minsan nila na tatlo yung Diyos na hindi iisa lang po yung Diyos na nagpakilala sa tatlong persona. Kaya nga po ngayon ay pinapakilala namin yung tatlong persona. Gusto ko lang pong dagdagan, nung nilikha po ng Diyos ang God the Father ang mundo, hindi po hiwalay ang anak at ang banal na Espiritu. Ibig sabihin, present pa din doon. Yun nga lang, nung naglikha, dahil ang gawain ng Ama ay siyang maglilika, kaya siya lang ang naglikha. Pero, yung presensya ng anak at ng banal na Espiritu ay nahandoon habang naglilika ang Ama. Ayun. So, napagandang pagnilayan po yun at sana ay sumampalataya tayo na ganun po yung pangyari. Sumisenyas at medyo babalik po tayo muna. Magpapatugtog muna tayo. Pakikinig po tayo ng isang magandang religious song. So wag po kayong alis at magbabalik po ang programang Manali Ka. Magpasalamat kayo sa Panginoon na siyang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya'y gumawa ng buwan at mga bituin upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim. Magpasalamat sa Kanyang mga biyaya at awa. Magpasalamat kayo sa Panginoon dahil sa kagandahan loob niya magpakailanman at pagpalain ng Diyos habang buhay na siya sa Kanyang hihirang
Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Sana po nandyan pa kayo. Huwag po kayong alis. Hindi pong kapsat. Ang paring Ilocano, si Father Bong Romano po. At ito po ay si Maris, ang simpleng Wow kabataan. naman. At eto naman po, si Renz Valente, ang seminaristang Bisaya. Igsoon. Galing na, no, brother? Kapatid. One time, may mga kasama akong nagmisa ng mga pare from sa Bisaya sila. Tapos nung peace be with you, ang gandang pakinggan. Kasi aakapin ka ganyan. Igsuon. Ganyan ba? Sa peace be with you. Yung kapatid. Ganyan. So, ang gandang pakinggan. So, pinagdinilayan po natin ng misteryo po ng Santissima Trinidad at yung nga po, paulit-ulit na sinasabi namin na wala ho tayong tatlong Diyos, kundi isang Diyos na nagpakilala sa tatlong persona. At kanina nga po, ay ipinapakilala namin yung unang persona, yung tinatawag na God the Father. At napaganda yung explanation ni Brother kanina na pag kumikilos, yung isa ay nandun na hindi humihiwalay. Yung dalawa. Yung dalawa. So, palagyan po yun. Palaging may unity, palaging nagkakaisa yung ganun. At ngayon naman ay, of course, yung God the Son, si Jesus. Ano yung kaalaman mo na tungkol kay Jesus? Sa Maris? Ay, konti pa lang po. Hindi, pero ano po, syempre, si Jesus po, pinadala ng Diyos Ama at pinakilala na siya yung anak. Kumbaga, yun nga po sinabi ni Brother kanina nung nag-uusap kami, na hindi pwedeng ipakita ng Diyos yung sarili niya. Kaya pinadala niya si Jesus para makita natin ng Diyos. At sinabi niya nga na kapag ako'y nakita niya na, nakita niya na rin ang Ama. So, kailangan talaga dumaan lahat kay Jesus kasi sinabi niya na binigay sa kanya yung authority ng Diyos Ama. Kaya yun. Isa siyang Diyos talaga. Diba? Parang yun. At yung paniniwala natin ay siya yung Diyos na nagkatawang tao. At ito, minsan napakahirap unawain to. Diyos siya, bakit magkakatawang tao? Siyempre, kung makapangyarihan ng Diyos, pwede niyang gawin yung sarili niya bilang tao. At yung napakaganda nga yung intention, para yung level natin ay madama talaga natin, nakapiling natin ng Diyos. Hindi ba yung Emmanuel, yung title ng God Jesus? with us. God is with us. At ito yung, pag pinagnilayan mo, yung parang matutuwa ka, kikiligin ka, kasi biro mo yung tagalangit ay naging tagalupa. Opo. Pero ngayon, yung ganong pagmamahal ng Diyos, no? Yung parang napakalayo ay nandito ngayon sa lupa sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At alam mo yung pinagninilayan ko din na malalim, kasi hindi ba yung masyadong nalayo na yung tao sa Diyos? At yung tinatawag na pag-meet ulit ng tao sa Diyos, yung reconciliation, yung mapagdikit mo, mapag-isa mo ulit yung tao sa Diyos, kailangan may tagapamagitan. Kaya dumating si Jesus. Oo. Pindala si Jesus. Kaya tignan mo ng ganda, nung nature ni Jesus ay dalawang naturalesa siya, di ba? Yung Diyos at Pagiging tao. tao. Para he represents yung Diyos, para maiabot niya, maibaba niya yung Diyos, at mai-represent din niya yung tao para mag-meet sa kanya yung tao at saka Diyos. Kaya nga tignan mo, siya yung Savior. At napagandang pagnilayan niya kapag ipinapaliwanag ko ito. Tignan nyo nga yung pagmamahal ng Diyos, no? Biro mo yung tagalangit na yan, minarapat pa niya na bumaba dito sa lupa upang tayo na mga taga-lupa ay turuan niya na ugaling makalangit. Dala-dala niya yung ugaling makalangit, di ba? Para tayo naman ng mga taga-lupa ay matuto ng ugaling makalangit. Para balang araw ay pag sinundan natin yung ugaling makalangit, ay makakapunta rin tayo sa langit o magiging mamamayan ng langit katulad ng ating Panginoon. Kaya napaganda na kapag pinagninilayan mo talaga yung mga ganito. Kung bakit ito nagkatawang tao na tagalangit para manirahan dito sa lupa, para itong mga tao na ito na sanay sa ugaling makalupa ay matuto rin ng ugaling makalangit. Kasi yung ugaling makalangit,
Yun yung makakatulong sa atin para balang araw maging mamamayan din tayo ng langit. At ipinakita ng Panginoon yun. Kaya nga, He is the way, the truth, And 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 the the life. life. Yung sa pamamagitan niya, ay makakapunta rin tayo sa kinalalagyan niya ngayon. Kaya parang napakadaling abutin talaga yan, no? yung langit kasi pinakita ng nagkatawang tao na taga-langit. Opo. Kaya napakadaling mahalin si Jesus. Dahil nagkatawang tao siya. at naranasan talaga ng tao yung pagiging Diyos. Yeah, at yun nga, yung nga dahil itong Diyos na ito, nagkatawang tao, pwedeng yung tao, yung fulfillment niya ngayon sa buhay niya ay si Jesus. Kasi yun naman talaga yung buhay na kasiya-siya, di ba? Yung maunawaan mo na itong si Jesus na ito yung fulfillment ng buhay mo. Kasi nga galing siya sa langit eh. Kasi kung dito mo sa lupa hahanapin yung fulfillment mo, yung kaligayahan mo. Limited. Yung Oo. pagsalupa yung kaligayahan Oo. hanap. Totoo po yun. Kaya nga si Pope Benedict, isa sa World Youth Day noon, sabi niya, pag naghanap kayo ng kaligayahan, sabi niya, ay mahanapan nyo yung totoong kaligayahan. Kasi kung minsan yung mga kabataan nga daw naghanap ng kaligayahan sa mundo. Pero hindi nyo mahahanapan yan, sabi niya. Kasi ang totoong kaligayahan, sabi niya, ay madali namang hanapin. Kasi may pangalan at may muka. Kaya may pangalan, ang pangalan ay Jesus. At mayroong muka, nagpakilala siya bilang tao talaga. Kaya sana maging idol talaga natin din si Jesus, ano? Opo. Sabi nga po ni Reverend Richard, nung nag-usap-usap kami tungkol dyan sa Trinity, na yun pong puso natin ay kasing laki ng Diyos, kasing laki ni Jesus, na kahit gaano karaming makamundong bagay ilagay mo, hindi pa rin mapupuno. Pero kapag nandyan na si Jesus, buo ka na, parang gano'n. Kailangan lang siya para mabuo. Kasi siya yung tamang-tama, parang gano'n. Napupuno doon. Pupuno. And of course, yun nga po, yung ikatlong kwan naman, yung ikatlong persona sa isang Diyos ay yung God the Holy Spirit. Saan yung katuraan nun nung nag-aaral ka sa seminaryo, brother, bakit may Holy Spirit? Last Sunday, ipinagdiriwang natin yung pagbaba ng banal na yan, Espiritu. sige. Diba yung pangako ni Kristo na kapag babalik siya sa Ama, magpapadala siya ng banal na Espiritu. Kaya patuloy na umiiral at patuloy tayong naniniwala na mayroong Diyos dahil sa banal na Espiritu na ipinadala ng Diyos. Sapagkat sinabi niya, kapag isa o dalawa ay natitipon sa aking pangalang, ako ay naroon. Katulad sa pagtitipon natin narito. Sa pagtitipon na ito, narito ang banal na Espiritu. Sapagkat ang banal na Espiritu, simula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, ay nahandoon na. Kaya nga, hindi lang, yun nga lang ang minsan na hindi natin, dahil hindi nga nakikita ang banal na Espiritu, yun nga po yung ang kanyang karakteristik, hindi talaga siya nagpapakita talaga. Pero mayroon siyang mga ginagamit na symbols para maunawaan natin ang banal na Espiritu. Kaya nga po, di ba, pinagtitibay, nagbibigay siya ng, pinababanal ang simbahan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya ang ating simbahan, ang tao na tayo mismo, ginagabayan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sapagkat tinutulungan tayong maging banal. Sapagkat yun yung pangako ni Kristo na ipapadala yung kanilang banal na Espiritu. At ganoon din yung napakakuan din yung pag ninilayan mo yung dadamin mo kapag nung sinabi nga ng Panginoon na hindi ko kayo iiwanan na ulila. Hindi kayo pababayaan na ulila. Ipapadala ko yung banal na Espiritu. Pero mo, ano yung pag naunawaan mo na naman yun, no, yung na pag nilayan mo, talagang ganun tayo kamahal ng Diyos. Hindi niya tayo iniiwanan hanggang sa dulo ng daigdig, hanggang sa dulo ng mundo. Ganun siya, yung magmula sa creation hanggang sa dulo ng daigdig, di ba? Kaya di ba may symbol tayo, yung Alpha and Omega. So, Diyos ang simula, tapos siya yung walang simula, walang katapusan. At ganun din, kung minsan yung pinagdinilayan ko, minsan alam mo, brother tsaka sister, pinagdinilayan, sabi ko, bakit ba may buhay na walang hanggan?
Pero mo pwede namang hanggang lupa lang, di ba? Alam mo, pag ninilago, sabi ko, kasi ang pagmamahal ng Diyos ay walang hanggan. Yun lang, no? Totoo po yun. Kaya tignan mo, kaya pati tayo gusto niyang bigyan ng buhay na walang hanggan. Kasi ang pagmamahal niya ay walang hanggan. At dito tayo ngayon pumapasok. Kasi nga, di ba, yung sinasabi pa na yung the Holy Spirit ay bunga ng maigting na mahigpit, maalab na pagmamahalan ng God the Father at God the Son. And the Holy Kaya Spirit. yung tindi ng pagmamahalan nila ay Nagkaroon na. hindi makontain na yan, may Holy Spirit. Yung bunga nun Holy Spirit. ay Holy Spirit. Kaya napagandang pagnilayan natin sa bahagi ito, yung unity ng Holy Spirit, yung nga po, yung maunawaan sana natin na kahit sa pagkakaiba nila sa tatlong persona ay mayroong pagkakaisa. At ito nga yung kaya nga sinasabi namin na iisang Diyos na napaka-misteryoso kung paano nangyari ito. At hindi talaga natin maipaliwanag. At sana nga pagdating ng panahon na makapunta tayo sa langit, maunawaan natin yung realidad na ito. Kasi nandun na eh. Nandun na eh, no? Papakita na sa atin. Pero sa ngayon ay tinatawag natin na mystery. Kumbaga ngayon po, reasoning yun, ito mga reasoning lang na pang-tao lang, pero yung susunod doon, kailangan pananampalataya na lang. Kasi hanggang dito lang yung reasoning natin eh. Susunod doon talaga At kung pananampalataya. naipaliwanag mo na ang Diyos, hindi na Diyos. So wala nang misteryo doon. Mystery, hindi naman ikaw ang Diyos. Kasi papaliwanag mo yung kabuuan ng Diyos. Yung talagang, ito na yung kaganapan ng pagpapaliwanag sa Diyos. Hindi pwede yun. Kaya unti-unti lang yung pag-unawa ay paunti-unti, hindi siya pwedeng maunawaan mo lahat sapagkat yun nga ay misteryo po. Pero mas maintindihan po natin, ito ay nakatungtong lagi sa pagmamahal ng Diyos. Di ba? Yun ang pinakatungtungan lahat ng itong pinag-uusapan natin ngayong gabing ito dahil sa pagmamahal ng Diyos. Kaya, Yeah. At yun nga, yung magandang tignan din natin, yung relasyon nga, yung relasyon ng tatlong persona ay nabubuklod sa pagmamahal. At yun, may challenge kanina yung sinasabi din ni San Agustin. Paano na yan? where there is love, there is Trinity. So itong misteryo po na ito nga po, ay napakaganda rin na hindi lang misteryo ang pinag-usapan natin kasi ang kondin po nito, yung konkretong pagsasabuhay ng Trinity ay yung pagkakaisa din natin sa pagmamahalan. So kaya po konkreto na pwede nating isabuhay yung pananampalataya natin sa Trinity. Yung una dyan ay nabubuklod sa pagmamahalan. Ay yun nga, yung siguro yung hamon kasi napakahirap talaga na pairalin palagi yung pagmamahalan sa pamilya, sa mga kapwa, sa mga organisasyon na naglilingkod sa simbahan. So napakahirap ng manatili ay yung pagmamahalan tsaka yung unity. Siguro ipagdasal natin yung grasya na yun Opo. to the inspiration of the Holy Spirit. the Holy Spirit. At yun din, siguro makita natin, yung tinitignan ko nga, yung may pagkakaiba yung tatlong persona na ito. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ngunit sa pagkakaiba nga nila, mayroong pagkakaisa. At ito rin yung hamon sa atin, di ba? Minsan masyadong nakakaabala o masyadong yung nakakapaghiwalay sa atin yung mga church workers o sa pamilya, yung pagkakaiba natin. Dahil lagi ang tinitingnan yung pagkakaiba. Bakit hindi natin tingnan kung ano yung pagkakaroon natin ng kung anong meron siya. Instead na tingnan natin yung pagkakaiba, dapat tingnan natin ano bang meron siya at meron similarities. Kasi yun ang magbibigay sa atin dahil pagkakaiba, lagi ang division, lagi ang makikita. Kaya hindi yung mutual Kasi yung mutual yata, hanapin mo yung pagkapareho. Opo. Kundi maganda nga makita mo kung ano yung pagkakaiba niya, tapos yung wala ka. Kaya yung tulungan. Tsaka kung maraming pagkakaiba na magamit sa kabutihan, yung mga karisma na ganyan,
So maganda yun. Ang Opo, yun talagang- sana po yung mangyari Ayun, no? talaga na imbis na pagpupuno na lang yung gawin ng bawat galing, tao. Oo naman ni Sister Maris. Ay, sister talaga. Sister talaga. Oo. At ito nga, minsan, di ba, minsan ayaw mo siya kasi hindi mo ka-vibes. Opo, yun talaga yun eh. Lalo na, Alam mo, one time itong si Bishop, napakalalim yung spirituality niya. Ako'y pinapaliwanag ko one of our meetings, yung Bible sharing na sana, sabi ko, alam na natin yung weakness ng bawat isa. At sana nga, sabi ko gano'n, yung weakness ng bawat isa, turuan din natin na yung weakness natin ay mabago. Para, kasi sabi ko na, yung nagba-Bible sharing kami, hindi ko na lang sabihin yung mga pangalan. No? Halimbawa siya, sabi ko gano'n, yung weakness mo na yan ay matagal na. Sana magkaroon din para mabago. At ikaw din, sana yung weakness mo na yan ay mabago kasi hindi kayo magkakaintindihan pag hindi binabago. Pero si Bishop, sabi niya, kahit hindi kayo magbago, sabi niya, yung sana matutunan natin na mahalin yung pagkakaiba ng bawat isa. Ayun. Totoo po yun. Yung Yun po ang- kahit di ka magbago, ay mamahalin kita kasi naunawaan kita ay, na. opo, parang yung song na Ayaw mo ba na- pag-ibig. Paano mo kaya paganda mo na yan eh? Hindi ka kailangan magbago Di ba? Ang ganda nun. kahit ito'y mas ibig ko. Kasi pahal niya pa rin tayo kahit na hindi tayo. Oo nga eh. Ang ganda nung Sana kanta. ganun yung pagtingin natin sa bawat isa. No? Kasi yung minsan, pag di ka nagbago, ay hindi pwede. Opo. Away tayo. Conditional po yung ating pagmamahal. Ayun, yun. Alam mo, nung narinig ko kay Bishop doon, sabi ko, hirap naman nun. Totoo po, napakahirap talaga. So yun nga po, at kanina yung sinasabi nga natin, yung pag may unity din kasi, mas nagagawa yung pagmimisyon. Pag may love, mas nagagawa yung pagmimisyon. Opo. Kaya tingnan niyo yung mission ng tatlong persona, di ba? Creator, tagapaglalang, Savior, tapos yung God the Holy Spirit. Guidance. Nag-guide siya and then nagpo-purify sa atin. Kaya, so ito po, yung pagninilay natin sa Holy Trinity, hindi lang po na isang dogma na tinignan natin, hindi lang na isang tinatawag nga po na misteryo, pero may mga konkretong hamon din sa atin. Nang kabuuan pala nito ay yung hamonin tayo na maisabuhay natin yung pagmamahal at pagkakaisa. So, yun. At wag muna po kayong aalis, manatili po kayong nakikinig. At magbabalik po ang programang Mananalig Ka. Kung nag-iisa
kapatid, nagbabalik po ang programang Manalig Ka. At ito pa rin po ang inyong kabsat, ang simpleng kabataan. Ang paring Ilocano, si Father Dom Romano po. Ako po hindi po kasi ako marunong mag-Ilocano, kaya akin na lang yun, Fads. Ako po si Maris, ang simpleng kabataan. Yan, siya pala yun. Ako naman po, si Renz Valente, ang seminaristang Bisaya. So, yun po. Maraming salamat. Sana nga po ay nariyan pa kayo. At ito nga po, napaganda yung pinagnilayan natin, yung pinagnilayan natin, yung tinatawag na Santissima Trinidad. At ito nga po, ulitin ko, ay isang napakalaki po na ang kailangan na ipaabot natin dito yung pananalig, yung pananampalataya natin. Dahil ito ay isang napakalaking misteryo. At ito nga po, yung tayo nga po ng mga Catholic, marami tayong mga expression na ginagawa dito sa pagpapayag ng pananampalataya natin, katulad nga po ng sign of the cross. Tapos pag nagbibinyag tayo, ito po yung Trinitarian formula natin. Binibinyagan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. And of course, kapag nire-recite natin yung sumasampalataya, yung profession of faith, ipinapahayag din po natin yung pagsampalataya natin sa Santissima Trinidad. At ganun din, kapag nagdarasal tayo, palagyan sa dulo po ng dasal natin ay may God the Father, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So, napaganda po na tayo ng mga Catholic ay yung mapanlikhang pananampalataya na may mga expression tayo. Kaya ako natutuwa ako sa pagiging Katoliko, lalo na yung apelido ko, Romano. Romano, napaka manlilikhang mananampalataya, no? Na na-express po natin yung faith natin. And of course, kanina rin po pinagnilayan natin yung pagpapayag nga po ng tatlong persona. In-appreciate nga po natin at nananalig tayo sa God the Father na siyang manlilika. And of course, yung pagmamahal ng God the Father na ipinadala niya yung ganyang bugtong na anak na naging kapiling natin yung tagalangit. Ito nga, yung Emmanuel, kapiling natin ang Diyos sa pamagitan ni Jesus. And of course, yung nga po, hindi niya tayo iniwanan na nag-isa, na ulila. Ganun niya tayo kamahal, itong Panginoon, ng Diyos. At ipinadala niya yung kanyang banal na Espiritu. At yan po, makikita natin na sa tinatawag nga po na pagpapahayag ng God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, talagang maunawaan mo kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kaya ngayon naman, ano yung tugon natin sa God the Father, God the Son, God the Holy Spirit? Yung una nga po ito, sana maging buklod-buklod tayo sa pag-ibig. Kasi napaganda yung sinabi mo kanina, no? Yung kay Saint Augustine. Where there is love, there is Trinity. Yan. So, napaganda po. At sana nga po, turuan po ninyo yung mga bata na gumawa ng tanda ng krus. So, yung mga ganun, at sabihin yung God the Father, God the Son, at God the Holy Spirit. So, maraming salamat po sa pakikinig ninyo sa makahulugan na pagninilay natin ngayong linggo na ito. At ngayon naman, dumako tayo sa paborito ni Maris, yung pagbati. Ako nang inyo may paborito. Ayan, binabati ko po ang mga kasamahan kong youth volunteers dito sa ating parokya, dito sa katedral, ang mga kabataan at ang mga dating kabataan ng Barangay Porais, at sa aking mga kapatid na magdiriwang ng kanilang kaarawan. Ay, belated po dun sa kapatid ko na isa, Wow. Zena Cabanayan, June 14. Tapos naman po yung ate ko naman po, June 17. Ayun. Wow! Happy birthday! Happy birthday talaga. Next, brother. Ako naman, gusto ko lang pong batiin yung mga taga Mary Help of Christians Parish sa Malasin. Kung kayo man po yung nakikinig, magandang gabi po sa inyo. Si Ate Guy, nakikinig palagi sa office. Ate Guy. Ayan. At ako naman po, binabati ko po yung dalawang diakono. Katatapos lang ang kanilang retreat, isang linggo
dahil naghahanda na sila sa kanilang ordinasyon, si Reverend Richard and Reverend Mitch. So, sana po patuloy na ipagdasal po natin sila para patuloy na talagang maging masigasig sila sa pagiging diakono, and of course, pag naordinan na po sila bilang pare. Pangalawa po, yung mga nakikinig po sa mga barangay na nasa sakupan ng Muñoz, pag nagbabahay-bahay kami, sabihin nila, ay, ito pala si Father, yung parang Ilocano. Ganon. Kasi ako naman, may kakantahin ko, manalig ka. Nagbabalik po ang programang manalig ka. Tuwang-tuwa sila. Nagpapabati. So po, sa